INC Radio, Evangelical Mission on air and online. Kumusta na po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Muli po sa pangalan ng Iglesia ni Cristo ay sumasa inyo po ang Evangelical Mission on air and online. Ito po ay pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang aming ipaglilingkod sa inyo ngayon. At kasama ko po na maglilingkod sa inyo ang dalawang ministro ng Iglesia ni Cristo. Parehong Jerry po itong kasama ko Si kapatid na Jerry Luar at si kapatid na Jerry Lapira. Tatawagin na lang kitang kapatid na June para hindi magkalituhan, ano? Opo, salamat po. Kumusta ka, kapatid na June? Kumusta rin po kapatid na Arnel, at sa ating po mga taga-subaybay. Hangad po namin na makinabang po kayo sa gagawin po nating pagtalakay. Kamusta ka naman, kapatid na Jerry? Mabuti po, kapatid na Arnel. Mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang pagtalakay na gagawin po namin sa pagkakataong ito. Ang pupuntuhan po natin ngayon, mga giliw namin taga-subaybay, kapatid na Jerry at kapatid na June, ay sagot doon sa katanungan na naglalaro sa isipan ng mga tao kapag inaanyayahan natin sila na makinig sa Iglesia ni Cristo. Yung tanong na, bakit ba ang mga Iglesia ni Cristo, pagka inaanyayahan kami sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, gaya nga nitong ginagawa natin, ang nagiging lundo ay bakit kami hinihikayat na mag-Iglesia ni Cristo? Anong masasabi mo doon, kapatid na June? Ang totoo, kapatid na Arnel at kapatid na Jerry, ikinakatwiran pa nga po nila na bakit paanya kami aakiting umanib? May relihiyon naman kami. At kami sa relihiyon namin kinabibilangan, sumasampalataya naman kami na maliligtas din kami kahit na hindi kami akitin sa Iglesia ni Cristo. Kapatid Arnel at kapatid na June, ang kaligtasan po ay dapat tiyakin ng tao pagka ang pag-uusapan nga po, kapatid na Arnel, ay kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya po ito pwedeng ipagbaka sakali. Maliligtas ba ako o hindi? Dapat tiyakan na po para matiyak niya na siya ay maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Dapat tiyakin niya yung kanyang aral na pinaniniwalaan, reliyon na kinabibilangan, ay ang mga katotohanang nakasulat po dito sa Biblia. Ang kanyang pinagbatayan, hindi po kuro-kuro o palagay ng kung sino man tao. Sa makatwid, dapat po na magsagawa ng pagsusuri o ng pag-aaral. Hindi ko mo kasi may relihiyon na, lalo na nga at ang katwiran ng iba'y doon na ipinanganak, yun na ang kanilang kinagisnan, o kaya naririnig nila sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang tagapangaral, basta paniniwalaan na lang, at sasampalatayanan na lang. Dapat ibatay sa banal na kasulatan. Sabi ng kapatid na Jerry nga, yun ang kanyang binigyan ng diin. Puntahan natin yung tanong natin. Yung bakit hinihikayat natin ng mga tao na mag-Iglesia ni Cristo. Yan ba nasa Biblia? Opo, nasa Biblia po yun. Ang tao, upang maligtas, talagang kailangan akitin po sa Iglesia. Ano katunayan? Ganito po ang mababasa, kapatid na Arnel at kapatid na Jerry, at maging sa aming mga taga-subaybay, dito po sa Efesos sa 3 at 6, sa isang saling English po ng Biblia, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. At ito ang lihim, na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kaniyang iglesia, at ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay napaukol kapwa sa kanila nang kanilang tanggapin ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at ang kaniyang ginawa para sa kanila. Sa binasa po nating talata po mula sa banal na kasulatan, may binabanggit si Apostol Pablo na kapwa inakit po na mapabilang o umanib sa iglesia. Sino yung Sila mga yun? po ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Na makatwid, hindi pinabayaan ng mga apostol yung mga tao sa panahon nila na manatili doon sa kanilang sariling paniniwala. Tsak na may paniniwala naman sila noon. Mayroon po silang relihiyon din noon po. Oo, ang ginawa nila, inakit nila. Opo, sa iglesia po. Yun, umanib sa iglesia. Bakit nila ginawa yun? Gaano kahalaga
yung ginawa nilang pag-akit na yun sa mga tao sa iglesia. Nakasulat din po sa Biblia kung bakit napakahalagang ang tao ay maakit sa iglesia. Ito po, ang sabi sa ating binasa, sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kaniyang iglesia at ang lahat ng mga pangako ng Panginoong Diyos na makapangyarihang pagpapala ay kapwa napaukol sa kanila. Yun po ang binabanggit sa ating binasa. At saka, binasa mo rin kanina eh. Sana napansin nila, kapatid na Jerry, no? Na ang sabi dun sa talata, yun anyang mga hintil, magkakaroon ng kanilang bahagi kasama ng mga Hudyo. Dalawang lahi yun eh, di ba no? Sa lahat anya ng kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Ng ating Panginoon Diyos po. Pero dapat nga mapansin po ninyo, bago sila naging anak ng Diyos, yung lahing Hudyo at lahing hintil, bago maging tagapagmana, kapwa inakit muna sa iglesia. Linawin nga muna natin, kapatid na Jerry, aling iglesia yung binabanggit na doon inakit ng mga apostol ang mga Hudyo at ang mga lahing hintil? Ang babasahin ko po ay Efeso 3:6 pa rin. Dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, The Last Days Bible. Pakinggan ninyo, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, ay ganito po ang ating mababasa. Ang katotohanang nahayag ngayon ay ito. Ang mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na ipakipag-isa sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Napakaliwanag po dito sa talata ng Bibliang binasa namin sa inyo, na ang pangalan po ng iglesia na dito inakit ng mga apostol, ang mga taong kanilang pinangaralan para maging tagapagmana ng mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos, mapabilang sa mga kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga anak ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Dalawang punto, mga giliw namin taga-subaybay, ang nais naming mapagtuunan nyo ng pansin. Una, hindi po isang bagong bagay. At hindi naisipan lang ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo na ang mga tao'y akitin sa loob ng Iglesia. Nakasulat yan sa Biblia, ginawa yan ng mga apostol. Ikalawa, yung napakahalagang dahilan bakit ang tao ay sinikap ng mga apostol na dalhin ang tao sa Iglesia o akitin ang tao sa Iglesia. Na ito rin ang dahilan. Kaya po sinisikap ng Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na akitin ang mga tao sa Iglesia ni Kristo. Yung sila ay maging tagapagmana bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Natural, ang susunod na tanong ng mga nakikinig sa atin ay ito, bakit kailangan pang akitin sa Iglesia ni Kristo, kapatid na June, yung mga tao para maging tagapagmana? Sapagkat kanina po, sana ay napansin ng ating mga taga-subaybay, yung unang talatang binasa natin, may binabanggit na ang Panginoong Kristo ay may ginawa para sa kanila. Yun, dahil sa ginawang yun ng ating Panginoong Kristo, ay napaukol sa kanila, dun sa mga naakit sa iglesia, yung pagmamana nung pagpapala ng Panginoong Diyos. Alin yung binabanggit ng Biblia na ginawa ng ating Panginoong Kristo para ang tao ay maging tagapagmana? Narito po ang patutuo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa kanila, dun sa mga inakit po sa iglesia. Kaya mahalaga talaga ang tao nasa iglesia po eh. Dito po sa Roma, sa 5, 8 at 9, sa isang salin po ng Biblia, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Gayunman, para sa Diyos, ang kaparaanan na ipinakita niya sa atin, na inibig niya tayo ay namatay si Kristo para sa atin. Samantalang tayo ay nagre-rebelde pa noon laban sa Diyos. Ang tala ng ating mga kasalanan ay binura na. Binura na ng Diyos ang tala ng ating mga kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo, nang dumaloy ang kanyang dugo noong siya ay namatay. Kaya lalo pang tiyak na ililigtas tayo ni Kristo
si Kristo ang magliligtas sa atin mula sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa atin. Alinsunod sa ating binasa, ang ginawa po ng ating Panginoong Sukristo para sa kanila. Doon po sa mga inakit sa iglesia, ang Panginoong Sukristo po ay pumayag na mamatay para sa kanila. Ano ang ibinunga nun sa mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ay maliwanag po ang banggit sa Biblia. Ang tala ng ating kasalanan ay binura na. Kaya ano na natitiyak nila? Ang sabi rin ni Apostol Pablo, lalo pang tiyak na ililigtas tayo ni Kristo. Mulaan niya sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa atin. Repasuhin lang natin, kapatid na Jerry. Opo. Bakit kailangan pang gawin yon ng ating Panginoong Jesucristo? At bakit dapat tiyakin ng taong kasama siya ron? Para magtamo ang tao ng kaligtasan. Sa marami na po nating sinagawang mga pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Arnel, ay naipaglingkod na po natin sa ating mga taga-subaybay na ang tao po na nagkasala pagka binasa natin ang Colosas 1:21 ay itinuring ng ating Panginoong Diyos na kanyang kaaway. Lahat po ng tao, maliban sa ating Panginoong Sukristo, batay po yan sa Roma 5:12, ay nagkasala. At lahat po ng tao, itinuring ng ating Panginoong Diyos na kanyang kaaway dahil nga po sa kasalanan. At ang mga kaaway, nakataan naman po sa parusang walang hanggan pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya sa ganung kalagayan, dapat maalis ang tao. Opo. Pero hindi maaalis ang tao sa ganung kalagayan sa pamamagitan lang ng sarili niyang pananampalataya. Opo. Kung sabihin niya, nagpapakabait naman ako pwede na ba yun? Hindi ho pwede po yun. Dahil sa kahit gaano po kabait ang tao, kapatid na Arnel at kapatid na Jun, tiyak po, nakagawa pa rin siya ng kasalanan. Pero dapat magpakabait. Opo, Linawin natin. opo. Masama yung naging salbahe. Opo. Di ba? Ngunit, ang tao, para maalis sa ganung kalagayan, ang ginawa ng mga apostol, inakit sila sa Iglesia ni Kristo. Opo. Kasi nga, yung kamatayan ni Kristo ang magiging daan para ang tao maalis sa kalagayang hahatulan at makatitiyak ng pagmamana ng kaligtasan. Mabura yung kasalanan po para maligtas. Tama. Ang tanong ngayon ay, bakit natin natitiyak na Iglesia ni Kristo nga yung nakinabang doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi binigyan diin mo kanina, kapatid na Jerry, dapat tiyaking nasa Biblia. Opo. Diba? Ang sinasampalatayanan, huwag kung ano-ano lang na sinasabi at nababasa sa iba't ibang mga internet man yan o anumang bagay. Diba? Kaya ang tanong, nasa Biblia ba na Iglesia ni Kristo nga ang naging dahilan ng kamatayan ni Kristo o sa Iglesia ni Kristo nabubo ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Opo, ang katunayan po, babasahin namin sa inyo ang nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Letra por letra po, kapatid na Arnel at kapatid na Jun. Nakasulat sa banal na kasulatan, ang Iglesia ni Kristo ang tinubos o binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Kaya, hindi po lahat ng Hudyo at Hintil sa panahon ng mga apostol ay tagapagmana. Ang naging tagapagmana lang o maliligtas ay yaong mga Hudyo at mga Hintil na inakit at naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Opo. Pareho rin po sa panahon natin ngayon, mga giliw po naming taga-subaybay. Lahat ng tao'y naghahangad na maligtas. Lahat ng tao'y nagsisikap na makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Ngunit, para makatiyak po ang tao ngayon na magmana ng pangakong kaligtasan, ay kailangan niya po ang Iglesia ni Kristo. Yung bang sinasabi natin yon na kailangan niyang mag-Iglesia ni Kristo ang tao? Yung ba ay sarili lang na aral ng Iglesia ni Kristo, kapatid na Jun? Hindi po. Pagtuturo mismo po yun ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Sukristo. Kagaya po ng mababasa, dito po sa isang saling Ingles po uli ng Biblia. Dito po sa Juan sa 10 at 9, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ito po ang pagtuturo. Ako ang pintuan.
sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliwanag po ang pagtuturo ng ating Panginoong Kristo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos para ang tao ay maligtas. Kailangan po ang sino man pumasok po sa kawan. Kanina po, binasa na po ng kapatid na Jerry na ang kawan, batay po sa Gawa 20:28, ay ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Arnel, bago po makapasok sa kawan ang tao, dapat dumaan muna sa pinto. Ang pinto po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tama yun, kapatid na Jerry. Bigyan diin lang natin sa mga nakikinig sa atin, ano? Ang sabi, pumasok, no? Ang madalas nga nating paliwanag dyan, pag sinabing pumasok, saan galing? Nasa labas po siya Saan galing. pupunta? Sa loob. Sa makatwid, hindi pwedeng manatili sa labas. Hindi po. Kasi pag nanatili sa labas, hindi magagawa yung Pagpasok po. yun. Di ba? Nasa labas pa rin po siya, wala Yun. siya sa loob. Para magawa yung pagpasok, kailangang umalis sa labas. Pumunta po sa loob. Ang Pumasok. loob na tinutukoy loob ng kawan. Ang kawan ang Iglesia ni Cristo. Mga giliw namin taga-subaybay, bakit namin kayo hinihikayat na mag-Iglesia ni Cristo? Ito po ang kaparaan ng itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ito ang ginawa ng mga apostol. Itong tinupad nila para ang tao ay maligtas. Tiyak na naghahangad kayo ng kaligtasan. Sino ba naman ang ayaw? Opo. Di ba? Pero hindi po hanggang doon lang sa paghahangad. Kailangan pong umaksyon. Kailangan gumawa ang aksyon, pumasok sa loob ng kawan o mag-Iglesia ni Cristo. Ano yung mamanahin ng mga pumasok sa Iglesia ni Cristo? Kaya napakahalaga na ang tao ay maakit natin sa loob ng Iglesia. Ipinaliwanag po yan dito sa Isaias 65, mga talata pong 17-19. Dito po sa saling The Message, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Mataman ninyo ngayong bigyang pansin. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako ay magagalak sa Jerusalem. Masisiyan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Ito po ang isa sa mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos na ipinangako niya exclusive lamang po sa mga kinikilala niyang kanyang mga anak. Ito po yung nililikha ng ating Panginoong Diyos na bagong langit at bagong lupa. Sa ibang talata po, kapatid na Arnel at kapatid na June, ay binabanggit po doon yung bayang banal. Sa bayang banal, dito po magiging maligaya ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos at yung kagalakan po o kaligayahan na kanilang mararanasan doon, ang sabi po sa talata, silaan niya ay makararanas doon ng dalisay na kasiyahan at lubos na kagalakan. Bakit yun ang tawag? Bakit dalisay na kasiyahan, lubos na kagalakan? Sapagkat wala nga pong hanggan walang katapusan. Yung kaligayahan na mararanasan po ng mga taong makapaninirahan dito po sa Bayang Banal. Hindi lang yun. Sabi nga ng Biblia, batay sa binasa mo, kapatid na Jerry, kung Opo. natatandaan ko pa, doon wala na anyang pagluha Opo. Wala nang pag-iyak. Kaya, siyempre, lubos na kaligayahan na nga. Opo. Kasi wala na yung mga bagay na yun Mga giliw naming taga-subaybay, ang ganitong uri ng pamumuhay na lubos ang kaligayahan, ay hindi po makikita saan mang bansa o dako dito sa mundong ito. Opo. Wala yan sa mundong ito. Ito po ay nasa bayang banal. Ngunit, kahit wala pa yung bayang banal, makasisiguro na tayo ay makakasama sa magmamana ng pangakong yun ng Panginoong Diyos. Opo. Yan ay sa pamamagitan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Babalikan ko yung tanong, bakit natin inaakit ang tao na umanib sa Iglesia ni Cristo? Hangad po namin makasama kayo sa pagmamana
ng Bayang Banal. Magbabalik po kami para po sa kasagutan naman sa mga katanungan ng ilan po sa ating mga kababayan. Diyan lamang po kayo, magpapatuloy po ang Evangelical Mission on air and online. INC Radio, Evangelical Mission on air and online. INC Radio Reminders. Hi ate! Kamusta ka na dyan? Eto, nasa trabaho pa rin. Ano na? Anong Okay balita? na okay naman kami dito ate. And actually, I was scrolling through my phone and I found this. Tingnan mo lang, sasend ko sa'yo. Ano na naman itong nakita mo? Di ba ang cool? Kaya gusto kong gawin natin yung dalawa ate. Kasi ang dami-dami pang likes and share, oh. Kaya gawin talaga natin yan. Hay nako, tandaan mo, hindi porket maraming likes at hindi porket maraming share ay tama na mag-ingat tayo sa anumang mga sinashare natin, lalo na sa social media. Be wise and disciplined in using social media. Isang paalala mula sa INC Radio. Because in INC Radio, we care. INC Radio, Evangelical Mission on air and online. Nagbabalik po ang Evangelical Mission on air and online at sa pagkakataon pong ito, mga giliw naming taga-subaybay ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Ito yung mga karaniwang itinatanong sa atin. Ano? Ang una ay manggagaling kay Ginoong Garcia. Narito po ang kanyang tanong. A to Q. Answers to questions. Ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan sa mga katanungan. Paglalahad ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagkaunawa sa katotohanan at magdadala sa kaligtasan. A to Q. Answers to questions. Ako po si Alvin Garcia. Serious lang po ako na bakit yung iglesia hindi kumakain ng dugo. Maraming salamat kay Ginoong Garcia. Yung tanong na yon, kapatid na Jerry, kapatid na June. Karaniwan natin nasasagupan, ano? Opo. Kasi nga naman, lalo dito sa Pilipinas, no, ay kilala mo Iglesia ni Cristo. Talagang kahit mga kaibayo natin sa pananampalataya, alam nila, Opo. pag Iglesia ni Cristo, hindi kakain ng anumang bagay na may halong dugo. Di ba? Opo, yung Alamin natin. tinatawag nilang dinuguan. O yun, isa nga yun. Alamin natin, bakit nga ba ipinagbabawal yan sa mga Iglesia ni Cristo? Aral po ng banal na kasulatan, kapatid na Arnel, na ang tao pinagbabawalan ng ating Panginoong Diyos na kumain po ng dugo. At ito po ay itinuro na ng mga apostol sa panahon na sila ay nangangaral noon sa mga tao. Pakinggan po ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 15:28 hanggang 29 ay ganito ang pagtuturo sa atin. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Maliwanag po sa pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan na itinuro ng mga apostol sa unang Kristiyano, sa mga taong kanilang pinangaralan, na huwag silang kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, kasama na po dyan ang dugo, maging yung hayop na binigti. Pag sinabing huwag, Katumbas po ito ng pagbabawal po. yun, pagka nilabag mo, Kasalanan po yon Kaya? sa ating Panginoon Diyos. kaya hindi dapat gawin. Ano? Opo, hindi talaga dapat. At hindi lang yung dugo actually ang ipinagbawal kainin. Ano? Opo. Kundi pati yung mga inihandog sa Diyos-Diyusan, yung hayop na binigti. Opo. Ano ba yung hayop na binigti, kapatid na Jerry? Alinman pong hayop na namatay na hindi po lumabas yung dugo, ang tawag po doon ay binigti. Tawag naman nila doon, double dead. Opo. Masama yon. Scientifically,
speaking, kahit sa Uhulihin larangan po ng sila ng sanidad doon. at sa larangan ng health, di ba? Opo, opo. Ay hindi talaga dapat. Lalo na pagka sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kasi labag yun sa utos niya. Yan kayang itinurong yan ng mga apostol, kapatid na Jun, na huwag kakain ng dugo. Yan ba ay sila lang ang nagturo niyan? Hindi po. Ang pagbabawal sa pagkain ng dugo, mahigpit po yung ipinagbabawal ngayon at maging noon pa man. Sino nagbabawal? Ang ating Panginoong Diyos pa rin po. Ang katunayan, mababasa po dito po sa Genesis sa 9:1 at 4. Ganito po ang nakasulat. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang binasa po natin ay sa panahon pa po ito ni Noe. Bago pa po ang panahong Kristiyano. Sa makatwid, mula pa po sa panahon ni Noe, mahigpit na pong ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang pagkain po ng dugo. Yung senaryong binasa po ng kapatid na June ay pagkatapos ng Bahanggunaw eh. Opo. Di ba, no? Opo. Yung punto na ibinibigay ng Diyos kung ano yung mga pwedeng kainin ng tao. Opo. Nakasulat naman sa binasa niya eh, di ba? Opo. Mapapasa inyo anya yung bawat hayop sa lupa, bawat ibon sa himpapawid, Opo. Pati sariwang lahat pananim ng po. umuusad sa lupa, di ba? Lahat ng isda sa dagat, ibinibigay sa inyong kamay. Opo. Para maging pagkain nila, di ba, no? Opo. At bawat gumagalaw anya na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Opo. Pero, doon din sa puntong yon, pati nga yung pananim, binigay na pagkain, binigay din o clarify din Opo. kung ano yung hindi dapat kainin. At kabilang po doon ang dugo. Oo, yun ang maliwanag na itinuro ng Panginoong Diyos. Kaya, yung pagbabawal ng pagkain ng dugo'y bawal po ng Panginoong Diyos. Itinuro ng mga apostol at patuloy pong itinuturo at itinataguyod ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, ang mga aral na sinusunod ay pawang ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Meron pa po tayong isa pang tanong na sasagutin, kapatid na Jerry. Actually, dalawa pa ito. Opo. Unahin natin yung kay Binibining Cynthia Nebres. Ganito po ang kanyang katanungan. A to Q. Answers to questions. Ako po si Cynthia Nebres, isang Katoliko po. Ako po ay magtatanong sana sa inyo, kung ito po ba yung sa iglesia ay sapilitan ang paghihingi na abuloy? Maraming salamat po kay Binibining Cynthia Nebres sa inyong katanungan. Maaaring yan perception din ng ibang mga nag-oobserba sa Iglesia ni Cristo. Lalo pat may naririnig sila na ilang paninira sa iglesia. Paninira kasi hindi naman totoo. Opo. Di ba? Kaya puntuhan natin yung ano totoo pagdating sa pag-aabuloy sa Iglesia ni Cristo. Gaya po ng sinabi ninyo kanina, kapatid na Arnel, sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin, na ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, naninindigan na kung ano lamang po ang mga katotohanan na nakasulat dito sa Biblia, ang siya pong itinuturo nila at ipinatutupad sa Iglesia ni Cristo. Natitiyak po natin na pagka ang pag-usapan ay pag-aabuloy, hindi po ito sapilitan. Kaya nga po sa English yan ay voluntary contribution, voluntary yung pagbibigay. Hindi na po kasi abuloy pagka po sapilitan. At ang katotohanan po na nakasulat sa Biblia, kung papaano dapat magkaloob o mag-abuloy ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ay itinuro po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto, sa 9:7, 11 hanggang 12 pa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o
o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay, naukol sa lahat ng kagandahang loob, na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sa talata pong binasa ko po sa inyo, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, ay tiniyak po na ang pag-aabuloy utos talaga ng ating Panginoong Diyos. At kung sino po ang inuutusan, ang sabi sa talata, magbigay ang bawat isa. Kaya lahat po ng kaanib sa tunay na iglesia, inuutusan ng ating Panginoong Diyos na magbigay o mag-abuloy. Pero kung paano po nila dapat gawin yung pag-aabuloy o pagbibigay, dapat pasya po ng kanilang puso. Kaya hindi sa pilitan. Opo. Maraming salamat, kapatid na Jerry. Sana po malinaw yun sa inyo, hindi lamang po doon sa nagtanong, kundi maging sa ilan nating kababayan na yan din po ang kanilang katanungan sa kanilang isipan. Isa pang tanong, sagutin natin. Opo. Ito ay galing kay Hermie Legado. Narito po ang kanyang katanungan. A to Q. Answers to questions. Ako po si Hermie Ligado. Natanong ko lang po bakit kayo walang rebulto sa inyong simbahan na Iglesia ni Cristo at wala kayong niluluhurang mga santo sa loob ng simbahan. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat kay Ginoong Hermie Legado. Sagutin na natin. Huwag tayong magpaligoy-ligoy. No, unahin natin kapatid na John. Bakit nga ba sa Iglesia ni Cristo walang mga ribulto o mga imahin o mga Diyos-Diyusan? Ito po ang sagot ng Biblia. Ganito po ang mababasa sa Exodo 20, 3 hanggang 5. Ganito ang pagtuturo. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Kaya po, wala tayong mga ribulto o mga larawan o mga imahen na niluluhuran o sinasamba sapagkat mahigpit pong ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos. Bilang katunayan, ang sabi po, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang Diyos po mismo ang may sabi. Papaano nagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos? Kapag ka ang tao, nilabag po itong kabawalang ito, nagkakaroon sila ng Diyos-Diyusan, halimbawa po, larawan, o kaya ay ribulto o anumang nilalang na nasa himpapawid, o kaya ay nasa tubig. At yun ay kanilang niyuyukuran at niluluhuran. Sapat na siguro yung kasagutan na yun. Opo. Di ba? Napakalinaw na eh. Opo. Pero yan lang ba ang sinasabi ng Panginoong Diyos? Dagdagan pa natin. Katunayan talagang ayaw ng Diyos yung pagsamba sa mga larawan o mga ribulto, kapatid na Jerry. Pakinggan po ninyo at babasahin ko naman po ang nakasulat dito po sa Isaias 40:18, itutuloy pa natin sa talatang 20, ay ganito po ang maliwanag na mababasa natin. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lang nakayanan ng mahihirap. Ang tanong po dito ng lingkod ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga kausap, sa kanyang kapanahunan, saan niya natin ihahambing ang ating Panginoong Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? At kung bakit po ganito yung katanungan ng lingkod ng ating Panginoong Diyos, pagka po binasa natin ang 1:4-24, ang Diyos po ay Espiritu. Ang kahulugan po na ang Diyos ay Espiritu, nakasulat po sa Lucas 24:39, siya po ay walang laman at walang buto, wala pong materya. Kaya, wala pong pagwawangisan
ang sino mang tao sa ating Panginoong Diyos o maihahambing sa ating Panginoong Diyos. Merong isang ganitong kaisipan, no? Yung mga, pagka nababanggit yan, hindi naman anya ang sinasamba namin, yung larawan kundi yung may-ari ng larawan. Sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga larawan na yon. Para bang may medium. Payag ba ang Diyos doon? Hindi ho payag ang Diyos doon, kapatid Ano Arnel. katunayan? Babasahin po natin ang sagot mismo ng ating Panginoong Diyos. Tungkol po dyan sa ikinakatwirang yan. Sige. Ito po ang mababasa sa Isaias sa 42:8 at 17. Ito ang pagtuturo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Sila'y mga papaurong, sila'y mga papahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, kayo'y aming mga Diyos. Ang Diyos po mismo ang nagsasalita sa ating binasa, kapatid na Arnel, kapatid na Jerry, at sa ating mga taga-subaybay. Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, hindi ko anya ibibigay sa iba ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi ho pumapayag ang Diyos. Ang gusto talaga ng Diyos, siya lang po ang sasambahin. Walang gagamiting anupaman at sino man. Maliwanag po, mga giliw namin taga-subaybay, ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Bawal ng Diyos, ayaw ng Panginoong Diyos na ang tao po ay sumasamba sa larawan. Kung meron din po kayong mga katanungan, pwede rin po kayong makipag-ugnay sa amin. Maaaring dumako po kayo sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong lugar. O kaya ay baka may mga kakilala kayong mga kapatid na po pwede po ninyong lapitan para samahan kayo sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo para masagot po ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ginawa nating Evangelical Mission on Air and Online. Pagpapatuloy pa po ito hanggang araw ng bukas. Inaanyayahan namin kayo sa ganito rin pong oras at sa ganito pong himpilan. Bago tayo pansamantalang magiwahiwalay, tayo po ay mananalangin. Pangungunahan tayo ng kapatid na Jerry Lapira. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa pamamagitan po ng palatuntunang ito na ituro namin ang iyong mga kalooban. Mga katotohanan mo po na kung ito ay tatanggapin at sasampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa amin hindi lamang sa tunay na paraan ng pagsambat paglilingkod sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamo po namin ng pangako mong kaligtasan at paninirahan namin sa bayang banal. Maawa ka nawa po ang mga nakapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga katotohanan ito'y magbigay daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Nagmamakaaw at nakikiusap kami. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy na basbasan ng kabuuan ng iyong iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalanan, ang kapatid na Eduardo G. Manalo. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, buo na po ang aming pag-asa. Pinakikinggan mo po ang aming mga panalangin. Ang lahat, magalang na po naming ipinakikiusap sa iyo. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. INC Radio, Evangelical Mission on Air and Online.